Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, that's why some people call them lawmakers, Boy Forte. Ano ba yung Boy Forte? Sa 19th Congress may Boy Contempt, si Congressman Paduano. May Boy Benta. Boy Benta si FBR noon, FBR dahil sa benta ng benta. So sino-sino naman itong mga lawmakers na tinawag ni Attorney Guanzon na Boy Forte. Isinare lang ni Attorney Guanzon ang article ng Philippine Star. Title ito, Watch Lawmakers Get 35 to 40% kickback from government projects. Magalong. Okay. So, tuloy-tuloy po ang birada ni Mayor Magalong laban sa korupsyon sa administrasyong ito. So, basahin ko itong artikala. Baguio City Mayor Benjamin Magalong has raised the alarm over what he described as a highly organized corruption scheme in government projects allegedly involving collusion between contractors and bidding agencies. In an interview with One News Storicon, Magalong claimed that lawmakers, ito na, yung mga pumalakpak sa SONA, lawmakers receive kickbacks ranging from 35% to 40% from government contracts. He described the operation as structural and beyond one's imagination. Kakaiba ang level ng korupsyon ngayon. Mahiya naman kayo, sabi ng presidente sa SONA. Pumalakpak naman sila. Mga manhid, sabi ni Mayor Magalong, kayo ang na-involve, kayo ang pumapalakpak. The Baguio City Mayor welcome. Ito na. Ito ang magandang solusyon. Kasi ang ibang kontraktor daw, mga politiko rin eh. Baguio City Mayor welcomed Senate President Francis Chis Escudero's plan to file a bill prohibiting relatives of officials up to the 4th degree from becoming contractors or suppliers of the government. Sana maaprubahan itong bill na ito. Kasi kalukuhan talaga. Ito, mga pagbubunyag ni Mayor Magalong, nasa taong bayan na kung paniwalaan o hindi. Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako sa hangarin ni Mayor Magalong na good governance. Kasi nakikita ko mismo sa Baguio eh. Ang laking pinag-iba ng Baguio City mula nung umupo si General Benji Magalong as City Mayor. He really wants public service to the highest level. Na yung korupsyon, hindi man siguro maiwasan, mayroong konti. Kailang minimal lang korupsyon sa pamumuno ni Mayor Magalong. Hindi katulad ngayon, garapalan. Kaya mismo presidente, sinabi niya na sa SONA, mahiya naman kayo. Anong mga flood control projects nyo dyan? Palpak. Guni-guni lang, nag-inspect ako, nakita ko. Pati si Mayor Belmonte ng Quezon City nag-inspect. Ganon din ang findings niya. Sabi ni Mayor Belmonte, maraming lugar sa Quezon City na hindi naman nababaha noon. Ngayon, nababaha na. Anong dahilan? Mga flood control projects ng DPWH na may humihinging kickback. Sino yung humihingi? Okay, so Magalong stressed that it is long overdue and must be urgently implemented, not just proposed. Yun.
Yung sinasabi ko na yon ang solusyon. Yon ang solusyon sa ating problema. Pagbawalan ang mga contractors na kamag-anak ng mga politika o baka sila mismo. Okay, pakinggan natin itong interview ni Mayor Magalong. We've got Baguio City Mayor Benji Magalong today, and who's been very vocal about corruption in government projects. Good afternoon, Mayor. Good afternoon, Mayor. Idol. Good afternoon, Sir Ronald and Reggie. Good afternoon po sa ating mga viewers. Di ba, Mayor, wala namang aamin? Politiko na nag-insert sila. Ang tama ho yan, kasi alam na alam ko, nandyan ho ba sa field na yan. Minsan ho, hindi ako maamin. Ipataka, di ba? Huwag na mag-aamin. Mag-aamin. Pag nahuli, no, huwag pa rin umamin. Iba na yun. So, what do you think about this bill, Mayor, that Senate President Chis is looking to file, banning relatives of elected officials up to the 4th degree of consanguinity from serving as contractors or suppliers in any government projects? Is that enough? Well, alam mo, Juan, Reggie, Sir Ronald and Ed, matagal na yan dapat na. It is a long delayed na proposition and I hope na tuloy-tuloy na yan at may patupad na. Ang importante rito is the execution. Madali lang yung mga proposals pero yung approval and the execution ang importante doon. Natuwa ba kayo, Mayor, na sinabi ni President Bongbong na mahiya naman kayo? No? Tingin nyo may mahiya? Alam mo, Sir Ronald, at natuwa ako nung nagsalita siya pero nung pinalakpakan doon ako nalungkot eh. Kasi at isipin mo, yung mga mismong pasimuno dyan, yung mismong sila yung nakinabang ng gusto. Isipin mo, sila yung pumapalakpak kung sinabihan sila ni Presidente na mahiya kayo. That is a classic and case of mockery and accusness. Manhid. Hindi na sila nahiya, hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila pero hindi. Pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhid. Mayor, can you back up a bit? Give us an idea kung How it actually works. yeah, how it works and Yeah. who is involved. We of course we always hear na the mga kontratista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang nabalitaan ko By nga- what degree? Nabalitaan ko nga, Mayor, hindi ko na sasabihin kung kanino, ay 50 to 60% dun sa politiko, tapos 20% sa contractor. So practically ghost na yung maiiwan. Matitira na lang ang mga 20%. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, inaasahan nila bakal, naging kawayan. So, walang naman yun. Balita lang. Give us a snapshot, sir. Give us a snapshot from what you have observed. How does it look like? Who makes the money? Well, it starts with the selection of the district engineer or yung regional engineer ng DPWH and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita mo agad dyan, from the very start, may conspiracy na agad dyan. So, here comes anong mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubo, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, dyan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, ang depth nung sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede na gawin 6 meters yan. Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So, ilan thousands and thousands of sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung road opening, yun ang mga gustong-gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niya sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye, yung mga safety barriers, so mga solar lights. Yan, paborito nila yung solar lights na yan. So, kung titingnan mo,
based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yo, 40. Yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel fund. Sir, 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. So sabihin na lang natin na average, sabihin na lang natin 25 to 40. So average na lang is 30 ang kinuha. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insurance. So yun po. Nakakalungkot. Mahiya naman kayo. Sila pang pumalakpak. Only in the Philippines. Tapos, yung post ni Attorney Rowena Guanzon. Na kalokohan, sabi niya. Yung post sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na lalabanan natin ang korupsyon. Kalokohan yan, sabi ni Attorney Guanzon.